dahil po mabait po siya, hindi po nagpapaape, tapos po mapagbigay, pati po maganda. Cheers! Opo. At mapagmahal po sa magulang. Ang masasabi ko po sa karakter ko ay, para sa akin po, strong and personality ni Dahlia dahil kinaya niya po yung mga problema kahit bata pa po siya. Mabait din po siya at nagpapanggap na maldita po. Yung masasabi ko sa character ko ay si Yana, bilang Yana, kasi ako yung gumanap na Yana, yung kontrabida. Yana, wag mo nang ulitin yung ginawa mo, Day. Si Yana kasi, guys, masamang, hindi naman siya masama. May pinagdadaanan lang yung tao. Pero, aside dun sa pinagdadaanan niya, di pa rin valid yung ginawa niya. Kaya, wag niyong gagayahin si Yana. Gayahin niyo na lang yung ganda ni Yana. Yung masabi sa character ko, nag-enjoy ako ng sobra nag-enjoy ako na ginanapan ko yung bilang Yana. Kasi, na-express ko yung tunay na ako. Hindi lang, joke lang. Hindi ako masamang tao, guys. For the first time, nagka-role ako ng kontrabida. Kaya, challenging talaga siya sa akin. Parang, hindi ko na kailangan i-practice kasi ganun ako sa person. Hindi, guys. Joke lang. So, yun. Very challenging siya. Pero, thankful naman ako na naging successful yung character ko. At the end of the story, nagaganapan na panindigan ko yung role ko bilang si Yana. Yun lang, guys. Thank you. Ang masasabi ko kay Miss Jane sa character niya ay mabuti siyang ina. At ganun din naman ako in real life. And kaso si Miss Jane kasi, mga bestie, mahilig siyang maniwala. Madali siyang maniwala sa mga tao na nasa paligid niya. Kasi minsan, pagka sobrang tiwala natin ay nalaloko na tayo. Kaya, ang masasabi ko lang siguro, nagampanan niya ng maayos yung character niya. Siguro minsan naiinis din kayo sa character niya dahil obvious na yung mga nangyayari. Pero dahil nga ayun yung character niya, kailangan niyang gampanan na ganun siya dapat mag-acting. Pero sana natuwa kayo kay Miss Jane, mga beshi, and salamat sa pagsuporta sa character niya. Pinaka-na-challenge po sa akin na episode, yung hindi po ako nagpa-api kay Dahlia po, pati Zia. Opo. Pati po pala yung na-aksidente po si Angel, yung humiga po ako sa daan, tapos po puro dugo po nandito ko. Na-challenge pa po ako, yung, di ba po, humiga po ako sa daanan, pati po ang init po nun. Pero buti na lang po, mabilis lang po natapos. Tapos po, yun, na-challenge pa po ako yung nasa hospital na po kami. Yung nakahiga po ako, tapos meron po akong tip dito. Episode 13 po ako na-challenge, pero po kinaya ko naman po. Pinaliwanag ko po kay Ate Yana kung paano maging mabuting tao at mabuti sa kapwa. Na-challenge po ako doon dahil ang sobrang dami po ng lines ko po. Yung episode na na-challenge talaga ako, yung... Wait lang, sipin ko muna. Yung... Nasampal ko si Dahlia. Ayun, nasampal ko si Dahlia. Kasi guys, parang natatakot ako yung part na yun na baka pag nalakas ko yung sampal ko, hindi ko naman, yung parang natatakot ako kasi yung kamay ko, di ba kapag nag-acting ka, yung, kung maano mo kung totoo ba o hindi, parang hindi ako marunong na ipeki ko yung sampal. Ow! Ginagawa mo. Ayun, hindi ko mapeki yung... Hindi ko mapeki yung... Hindi! Ba't ano sinasabi ko? Di mapeki. Ayun, natatakot kasi ako, baka mapalakas yung sampal ko kay Dahlia, guys. Tapos masaktan siya. Nung naano ko siya, tinanong ko talaga siya agad kung nasaktan ba siya kasi na-feel ko talaga. Pero yun,
medyo challenging yung part na yun kasi first time ko manampal sa ano lang, sa scene lang. Yun. Yun yung pinaka-challenging na nangyari. Ulit-ulit naman, wala bang susunod? Yung episode na pinaka-na-challenge ako mga beshi, yun yung nag-iyakan scene kami ni Mick. Kasi medyo hirap din ako sa pag-iyak dahil ayun yung pinaka-mahirap talaga na gawin. Yung pag-iyak moment. Dahil kailangan, gusto ko kasi mga beshi, kailangan totoo yung luha na papatak sa mata namin. Ayoko kasi yung i-fake siya na maglagay kami ng kung ano-ano, ng eye drops para may luha. Ayoko. Kasi gusto ko kung ano yung emosyon na mapakita namin doon ay maramdaman nyo. So, natuwa naman ako mga besh sa mga comment nyo dahil sabi, nakakaiyak daw. So, ibig sabihin lang nun, effective yung pag-acting namin ni Mick doon, ni Angel. Ang mamimiss ko po na banding po sa cast. Halos lahat po, pero yung pinaka-mamimiss ko po, yung birthday ko po, birthday po ni Angel, yung sa park po. Kasi po habang wala po kaming scene, nagkukwentuhan po kami, naglalaro po kami, nagtatakbuhan po kami. Lalo na po yung sleepover, kami ay nagkukwentuhan, nagsasayahan. Tapos po, nagtatawanan, tapos nag-enjoy po kami. Yung mamimiss kong banding sa cast, siguro yung yung nagsubik kami, nung part na ng subik namin, nung scene na namin sa subik, sobrang nag-enjoy ako doon. Kasi yung scene namin na yon hindi lang siya, mostly laro lang siya eh. Hindi lang puro scene, naglaro lang talaga kami doon. Tapos, tumayo ako doon sa, alam niyo yung ganon, yung, Tapos guys, si Erica natomba niya ako guys. Sobrang sakit na ng katawan ko, pero okay lang, worth it naman. Masaya banding yun, kasi nga banding yun guys. Nag-slide kami, ganun. Tapos umulan, naligo kami. Pero patak lang. Patak lang. Oo, yung pinakawalang kwenta na in-internet. Ang mamimiss kong banding ng cast, lahat ng ginagawa namin araw-araw, simula umaga hanggang 5 PM, nag-shoot kami, yung pag-aasikaso ko sa kanila, nakakamiss. Kaya nga, nung pagkatapos nung, mga besh, pagkatapos ng scene namin lahat, after, pag-uwi ko na, ang lungkot na ulit ng bahay. Kasi wala nang magulo. Kasi nahatid ko na sila doon. So, yung pinaka-namimiss ko talaga, yung banding na. Yung pagiging masaya ng mga bata. At masunurin silang lahat, mga besh. Pinaka-na-challenge ko po, yung nag-iyakan po kami ni Miss Jane, si Mama Shirley po. Kasi po, kailangan po yung emosyon po talaga namin. Pati po yung umalis po kami ng bahay, yung iyak po kami ng iyak. Tapos po, kailangan po kasi yung emosyon po namin, yung totoo pong iyak. Kaya hindi po fake yung luha po namin, yung iyak po namin. Hindi man po kami naglalagay ng tubig po sa mata. Ang hindi ko po makakalimutan sa Season 4 ay, importante rin po to sa atin. Ang pagturo ko po sa ate ko po kung paano i-respetuhin po ang kapwa. Yung nasampal ko si Dalia kasi, natatakot nga ako guys, baka malakasan ko yung sampal kay Dalia. Tsaka mapano yung si Baby Dalia. Yun, si Dalia, baka mapano si Dalia. Kasi nga lang naman matuwa pa ako sa ginawa ko guys. Next. Ang scene na hindi ko makakalimutan sa Season 4, siguro yung nag-same date edit kami. So, kailangan kasi mag-upload kami sa araw na yun. Kaso, meron kaming kulang na isang scene. Yung sa amin ni Yana, mga beshi. Yung nag-uusap kami, yung may pinapirma siya sa akin. Ayun yung hindi ko makakalimutan kasi kailangan na namin siyang matapos kasi i-edit pa. So, umaga nag-shoot kami, mga 3 hours kami nag-shoot. Tapos, nag-edit. Then, nagre-render pa. So, matagal kasi yung pagre-render and a-upload namin sa YouTube. So,
na-late kami ng upload noon. Naging 5 p.m. yung upload namin. Dapat 4 p.m. kasi yung upload namin. Pero sobrang namangha ako sa editor namin noon, mga beshi. Kasi same date edit lang siya. Yun. So, congrats sa amin. Dahil natapos namin yung scene na yon na kailangan naming i-upload sa mismong araw na yon. Ayun talaga yung episode na hindi ko makakalimutan. Yung same day edit, mga beshi. Pag wala pong taping, yung ginagawa ko po ay nagsi-cellphone po, naglalaro po minsan ng mga cast po na wala din pong scene. Ayun lang po yung ginagawa po namin. Tapos minsan din po nanonood po kami dun sa may mga scene na cast. Nanonood po kami ng movie po sa bahay, ng mga cast po. Minsan po kasi yung iba pong cast malayo po yung bahay po nila. Kaya yun iba po hindi po nasasali pag nanonood po ng mga movie. Kaaral po din ako. Nag-tutor din po ako, mga beshi. Grade 4 na po kasi ako eh. Ang ginagawa ko po pag wala pong taping, nagbabasa po ng mga libro. Baka po kasi sa kinabukasan may recitation po kami or quiz po. At naglalaro kami ng mga pinsan ko sa labas po. Pag walang taping, kinakarakter ko yung karakter na siya. Ginagawa mo? Hindi, seryoso. Pag walang taping, syempre, ginagawa ko, katas ng taping, naliligo ako, katas ko maligo, syempre, mag-skincare pa ako nun. Gusto mag-skincare, papatuyo ako ng buhok, tapos pupunta ako sa harap ng TV, magigitara ako. Tapos, paulit-ulit lang nangyayari sa buhay ko. Wala nang nangyayari maganda. Pag wala akong ginagawa pag wala kaming scene, ginagawa ko, nagigitara ako. Mas ini-improve ko yung pagigitara ko. Tapos, syempre, nag-aaral po. Hindi, yung bibig ko kasi. Katas ko mag-gitara, nag-aaral po ako. Kasi ngayong grade 10 ko ngayon, talagang sobrang hirap niya. Talagang pinagpo-focus ko talaga yung ko ngayon. Kahit mag-chill-chill lang ako, hindi ko magawa. Pero yung score ko sa math 5. Naman, kasi ang hirap ng math namin, guys. 5 ako sa math. Pag walang taping yung ginagawa ko, hindi ko pa rin rest day, mga besh. Kasi gumagawa pa rin ako ng script. Iisipin ko na yung mga susunod na mangyayari sa mga episode namin. Kasi minsan, nagkakaroon ng problem na hindi pwede yung isa dahil nga may lakad or nagkasakit. So, uulitin ko at babaguhin ko yung scene na kailangan naming matapos din dahil nga limited lang yung time namin nung bakasyon, mga beshi. Dahil mabilis lang yung bakasyon. So, ilang days lang kami nag-shoot noon ng season 4. Kaya minsan, sorry talaga, late yung upload namin dahil nga bitin yung araw ng pag-shoot namin, mga besh. Yun lang, ang ginagawa ko, si Mikmik, syempre, inaasikaso ko siya, yung anak ko. Ngayon, pasukan, hatid sundo ko siya. And nakabakasyon kami sa ngayon dahil nga may mga pasok yung bata. So, tinatry namin gawan ng paraan at isingit yung oras namin ng pag-shoot para magkaroon kami ng bagong series or magkaroon ng season 5. So, yun. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung magkakaroon pa ng season 5. Pero, sana magkaroon, mga besh. At makuha ko ulit sila, yung mga kids. Dahil gusto ko din naman, nagpapahinga sila, mga beshi. Dahil, pag nagbi-video kami, minsan, mas madami pa talaga yung pahinga kaysa sa mismong scene na ginagawa namin. Dahil ayoko yung napapagod sila. So, sabi ko sa kanila, isipin nila na parang naglalaro lang sila. Ganun. Ang meron po ako sa character ko in real life ay mabait, pati po mapagmahal po sa magulang, pati po mapamigay, pati po hindi po nagpapaape.
Masayahin po, friendly, pati po mapagmahal. Ang meron ko pong ugali kay Dalia ay mabait na bata, masipag na bata, at may respeto po sa mga kapwa. Maganda na bata din po, at saka po friendly po, at saka kind po. Ugali ko na meron si Yana in real life ay actually, walang madami. Lahat. The joke lang. Hindi naman baka isipin nyo naman sa yung ugali ko. Feeling ko yung pagiging maganda. Kasi nakita nyo naman kung gaano kaganda si Yana, paulit-ulit lang yung damit. Sinasabi, nanakaw niya daw yung pera lahat ni Ma'am Jane, pero paulit-ulit yung suit niya ang damit. Ayun, wala naman kasi wag niyo tutularan kahit ano pa yung pagdaanan nyo sa buhay, kahit ano pa yung rason nyo, wag nyo gagawin yun sa isang tao, guys. Magkausap kayo, kumausap kayo ng therapist. Kausapin nyo ng maayos yung tao. Sabihin mo, tanungin mo siya, ba't nilayo ka niya sa mama niya? Sabihin mo, mama mo. Guys, wag natin gagayain yung ugali na pinakita ni Yana ngayong season na to. Pero mabait naman si Yana. Ang ugali ni Miss Jane na meron ako in real life is mapagmahal na ina. So, ayun lang naman yung character ni Angel ni Miss Jane. Ayun lang naman yung character niya, yung maging ina siya. Kung paano siya magiging ina kay Angel at kay Bianca. Kung paano niya iintindihin lahat ng mga sitwasyon. Ganon din naman ako in real life maasikaso kay Mikmik. Yan. Masasabi ko po kay Mama Shirley sa pagiging director niya po ay mabait po, masipag, maganda. Maganda din po yung mga ginagawa niyang script, pati po mapagbigay, tapos mapanglibre. Lahat po nandun na po. Ang masasabi ko po kay Tita Shirley po sa pagiging director niya po, ay magaling po na directors at po treating us like a family. Pag may nasugatan po sa amin, tinutulungan po nila ako. Kami po. Tsaka po pag nagugutom po kami, binibigyan niya po kami ng mga pagkain. Maganda po, sexy sa buong mundo. At sweet po, kind, at mabait po sa amin. Ang masasabi ko kay Ate Shirley sa pagiging direct niya ay madami. Madami? Tsaka madami. So sobrang dami, wala akong maisip. Hindi, masasabi ko si Ate Shirley, professional siya bilang isang direct. Tsaka hindi lang siya direct. Mayroon kang kaibigan sa set. Tsaka maalagain siya, guys. Talagang... Hindi, seryoso. Lagi ka niyang chine-check kung okay ka lang ba, kung naligo ka ba, kasi... Tsaka kasi, alata kasi sa video pag di ka naligo. Si Ate Shirley, isa siyang matibay na tao. Kumbaga, sa bato, ay matigas pa siya doon. Tsaka tatanungin niya kung nakabagahista kayo? Si Ate Shirley, maalahin siyang tao, tsaka maalaga si Ate Shirley bilang isang direct. Tsaka magaling siyang gumawa ng script, minsan binabago. Tsaka si Ate Shirley, mahaba pasensya niya. Seryoso nga, guys. Si Ate Shirley, maganda siya maging direct, professional siya. Tsaka, kung lang nga, pangarap ko si Ate Che na talagang maging manager ko talaga si Ate Che. Kung malay nyo, gusto ko talaga si Ate na yung mag-manage si Ate Che. Kasi, talagang kakaiba siya. Kakaiba. Ang masasabi ko sa sarili ko, sa pagiging director ko, kay Ate Shirley,
hindi naman ako nahihirapan sa mga kids dahil masunurin sila mga beshi. Nakikinig sila sa akin. Minsan, yun nga, minsan nagiging strict ako minsan para matapos yung scene namin at makapagpahinga na sila agad at marami pa silang time na maglaro. Yun. Kasi pag hinayaan ko lang sila na laging tumatawa pag nasa scene na kami, hindi kami matatapos mga beshi. Baka umabot kami ng gabi. So, late na sila makakapagpahinga. Kaya ang ginagawa ko, minsan seryoso ako dahil gusto ko silang makapag-rest agad at makauwi. At ano pa ba? Masasabi ko sa pagiging director ko, di ko alam. Kayo na lang magsabi. Yung mga kids na lang siguro talaga yung magde-describe sa akin kung paano yung pagiging director ko sa kanila. Tama. Ito na naman yan. So, panoorin niyo mga beshi yung mga sinabi nila kung paano ako maging direct. Yun lang. Ang masasabi ko po sa editor po namin, magaling po siya mag-edit. Maganda po yung pag-e-edit niya po. The best editor ever po. Masasabi ko po sa editor po namin, magaling po siya mag-edit at saka namamana na po din po sa kanya. At saka po, tinutulungan din po kami paano i-curly hair po namin. At saka po, mabait po din po sa amin. Pag may kailangan po kami, tinutulungan po kami. Tapos, tinitreat din po kami ng family. Madami akong masasabi sa kanya dahil isa siyang malaking. Yung editor namin malaki puwet, guys. Yung editor namin, mahaba pasensya kasi kapag sinabi naming maganda dito yung angle namin, okay lang sa kanya yun. Mahaba yung pasensya yun. Tsaka mabait yung editor namin. Tsaka parang meron din kaming kaibigan sa set kasi hindi siya ganun ka-seryosong tao. Joyful siyang tao katulad ng direct namin. Talagang may enjoy mo yung scene, yung ginagawa niya pag sila yung kasama. Kasi nakaka-enjoy. Pek! Yung editor namin ay talagang napakagaling niya mag-edit. Yung isang tao, gagawin niyang 4, 5, 2. Pero guys, secret lang namin yun kung paano namin ginagawa yun. Bawal namin pag-sabi. Iiyak yung editor namin. Saka yung editor namin puti yung ngipin, tsaka pantay-pantay. Tsaka cameraman din namin siya, guys. Talagang overall na talaga. Nasa kanya na lahat. Talented siyang tao. Talentadong tao! Talentado ka! Ang masasabi ko lang sa editor namin, thank you kasi nandyan ka para sa amin at hindi ka pa umaalis. Minsan, nagkakaroon kami ng konting gap lang dahil nga, ang hirap mag-explain sa chat kung paano yung gusto kong sabihin sa edit. Minsan hindi kami nagkakaintindihan pero at the end of the day, nagiging okay naman yung scene. Kung paano yung pagkasunod-sunod at kung paano yung dapat na ipakita kung malungkot ba yung background music. Lagi doon kami nakakatulo sa background music na nilalagay niya. Yan. Pero overall, magaling siya mag-edit at mabilis siyang mag-edit Kasi kailangan Friday, Saturday, Sunday, mga beshi ay meron kaming upload. Minsan, naka-ready na yung mga upload. Kaso, hindi ko sila ina-upload kasi nga, parang ayoko matapos yung episode na to, yung season 4. So, kung napapansin yung mga beshi nung episode 17, 18, 19, 20, hindi na siya Friday, Saturday, Sunday. Kasi nga, ayoko matapos yung episode 20, mga beshi. Kasi nalulungkot ako pag merong natatapos na series. Dahil nakakamiss yung mga banding namin. Ano pa ba? Ready na yung mga upload. Nagagawa niyo yung work niya sa amin. At ako lang minsan yung hindi sumusunod sa schedule namin. Dahil ayokong matapos talaga. Okay, yun. Hanggang episode 20 lang tong season 4 at ma-upload siya ng Sunday. Ano ba? August 10 or 11. Abangan nyo na lang. 4 PM naman kami nag-upload mga beshi. So, thank you.
message ko po sa buong cast ay mag-aral po silang mabuti, pati po sana sa season 5 po ng Kahit Bata Pa Ako, sumali pa rin po sila. Tsaka mamimiss ko po yung mga cast, mga beshi, kasi po naging friend po kami, nagbanding po kami ng lahat po ng cast, kaya mamimiss ko po sila. Mag-iingat kayo palagi, pag may kailangan kayo, I'm always here. Mag-iingat po kayo palagi. Magpapasalamat po ako sa buong cast dahil natapos po namin ng maayos at naging success na po ang season 4. At mag-aral po ng mabuti, huwag po palagi malungkot, at maging brave po palagi. Ang masasabi ko sa cast namin ay in-spend ko sa kanila yung bakasyon ko, tsaka talagang nag-enjoy ako kasama sila. Lalo na nung panahong walang-wala ako. Wala akong nakasama sila in-spend ko yung time ng bakasyon ko kasama sila. Talagang sobrang saya nilang kasama. Lalo na si Cyrene, masaya kasama yan! Madami na siyang chemical na pinunta sa katawan ko, guys. Kasi guys, nakakatawa si Cyrene. Kapag natatawa siya, tapos meron siyang pagkain, huwag niyong papatawanin. Lahat ng kinakain niya, nasa yun na. Gusto ko gaganon siya. Ayun, lahat sila, gusto ko sila. Walang kapalit, walang aangat, walang bababa, pantay-pantay lahat sila. Parang 1-1-1, hindi sila 1-2-3-4-5. 1 lahat sila. Seryoso na. Tsaka lalo na yung mga mababait na cast na bago. Sophie at saka si Dahlia, siya pala. Si Sophie tsaka si Dahlia, sobrang nag-enjoy akong kasama sila. Lalo na bago sila. Masaya silang kasama lahat. Lalo na nung dumating sila, sila Sophie tsaka si Aisha, mas lalo kaming sumaya. Mas lalong, alam mo yun, dumami kami lalo. Mas meron mga hindi naman nabawas, guys. Ay, wag ko na pala yun. Hindi, nabisi lang kasi sa buhay. Ba't sampal to? Ayun, lalo na nung dumating silang dalawa. Malalong nagulo buhay ko. Joke lang, lalong sumaya yung buhay ko. Mas lalong masaya talaga. Sobrang saya nila kasama. Lahat ng cast, talagang in-enjoy namin every moment na magkakasama kami. Naglalaro kami ng Roblox, MM2, ganun. Alam ko lang pinaka sa kanila, tapos ako papikon. Yun. Parang ako pa nagsusumbong sa nanay ko, guys. Bisa sila. Ang message ko sa buong cast, thank you sa mga batang mga nakakasama ko. Dahil sa inyo mga cast ay nafe-feel ko yung love. Kasi love nila ako, mga beshi. So, ibig sabihin nun, yung pinapakita ko sa kanila is pagmamahal din. Kasi binabalik nila yung love na pinapakita ko sa kanila. So, yun. Thank you sa mga cast. At mag-aral kayo ng mabuti. At nandito lang si Ate Shirley lagi sa inyo kung may problem kayo. At kung kailangan nyo ng kausap, nandito lang ako lagi para sa inyo. At isang message nyo lang sa akin. Re-replyan ko kayo, mga cast. Si Yana, si Teacher P. Kapatid mo kami, kakatokin ka lang nga. Mga kapatid ko sila. Si Mikmik, anak ko. Si Kian. Si Kian naman, pinsan ko siya. Si Erica, pinsan ko din siya. Si Shayan, pinsan ko din siya. At si Dahlia, si Aisha, at saka si Sophia. Classmate sila ni Mikmik. So, tita nila ako. Tita Shirley ang tawag nila sa akin. Si Cyrene. Yan. At hindi siya kasali sa interview ngayon dahil si Cyrene kasi, mga beshi, medyo mahihain siya pagdating sa mga ganito, sit-down talk. So, yun. Pero ginagawa naman niya yung best niya para maka-join sa amin. So, thank you din kay Cyrene. At thank you sa lahat ng mga cast. Nag-enjoy akong kasama kayo at mahal na mahal ko kayo. At sana hanggang sa paglaki nyo, di nyo ako makakalimutan. Yun lang. Ang message ko po sa mga viewers at supporters po namin ay thank you po sa
nagsusupport po sa amin since season 1 hanggang season 4 po. Thank you so much po and mag-iingat din po kayo, mag-aaral po kayong mabuti. Salamat po sa pagsusuporta po sa amin. Pag dumating na po ang season 5, sana po suportahan niyo po kami ng lalo, ng mabuti. At po, ingat po kayo palagi. Sa mga viewers dyan, guys, patuloy lang po kayo sumuporta sa... Alam niyo na, mukha pa akong kengkoy, ganon. Nagtatanga-tangahan ako, guys. Nagpapatawa ako para sa inyo, para lalo kayong... para sumaya kayong lahat. Sana wag niyong tigilang suportahan yung ginagawa naming series. At saka sana ma-enjoy niyo yung mga napapanood nyo. Lalo na, sana gawin akong kontrabida ulit ngayong season. Baka naririnig na direct kayo kung magparinig na baka gawin nyo lang naman talaga akong kontrabida ulit. Pero yun, sana guys, request nyo. Yun, sana more series to come na kasama ko yung mga cast at saka kasama namin kayo na nanonood. Sana walang tigil ang pagsuporta niyo sa amin, lalo na naiihina ako ngayon. Pero may mga susunod pa na tanong siguro. Meron ba? Ay, susulitin ko na to guys. Sana ma-meet namin kayo soon. Tsaka, nakikita ko lang kasi guys numbers dun sa YouTube. Di ko nakikita mukha nyo. 672 lang. Minsan 672, minsan 1M. Ganon. Sino si M? Yun guys, sobrang thankful kami sa inyo. Dahil sa inyo, talagang mas lalong ginana ng director namin. Dahil natutuwa kayo sa ginagawa namin, mas lalo kaming nagkakaroon ng lakas ng loob. At nagkakaroon ng mahal na mahal ko kayo. Huwag kayong sumuporta sa amin dahil gusto ko kayong ma-meet soon. Alam nyo ba kapag meron nagkumikilig sa akin, tapos nakita nila ako, kinikilig din po ko, amo. Dahil nanginginig ako, amo. Tapos sabi ko, ay, worth it pala akong tao, sabi ko. Yun, talagang, sana, mag-meet and greet tayo soon. Gagawin niya akong kontrabida, guys. Iboto Magbabay ka na. Ayoko pa, di ko pa kaya. Wala na talagang tanong, yun lang. Wala na, okay ka na. Hanggang sa muli. Paalam! Ang message ko sa mga viewers namin, sa mga bestie namin, sa mga supporters namin, maraming salamat sa inyo sa pag-support sa amin. Kaya nagagawa namin lahat to dahil sa support nyo sa amin. And mahal na mahal namin kayo. Sana hanggang dumami pa yung mga series namin, mga video namin. Kung challenge man yan or prank, sana supportahan nyo pa rin kami. At mag-iingat kayo palagi, mag-aaral kayo ng mabuti. At sumunod kayo sa mga magulang nyo, sa mga advice ng mga parents nyo, sundin nyo lang. Kasi kung ano yung mga sinasabi nila, para sa inyo din naman yun. Para sa future nyo. At yun lang. Sa mga nagre-request pala ng mga prank dyan, hindi na kami ganong nagpa-prank ngayon. Kasi puro series na yung mga ginagawa namin. Pero soon, malay nyo, makagawa pa rin kami. So, maraming salamat po sa mga bestie namin. Wala kami dito, walang Shirley Mick talaga. Wala kaming subscriber na 1.9 million na magto 2 million na kami, kundi dahil sa inyo. Maraming salamat sa suporta nyo. At thank you din sa family ko, sa parents ko, sila, sa mama ko at sa daddy ko kasi sinusupport nila kami sa mga ginagawa namin. At yun, maraming salamat sa lahat ng mga tao na nasa likod ng success namin. Thank you. At thank you din kay Mikmik.